Matapos ang sablay na plano ni Sakamoto na makapasok sana sa exhibition, ngayon na i-review na natin ang chapter 135 and 136 ng Sakamoto Days ay sa wakas masasaksihan na natin ang gagawin ni Sakamoto matapos ang pagadlang ng order member na si Kamihate dito sa kanilang plano na pag-infiltrate sana sa exhibition, kung saan ay matutunghayan nyo sa video ito ang isang matinding enkwentro sa pagitan ng grupo ni Sakamoto laban dito kay Order Kamihate. Kaya naman, this is Mr. Mekin at huwag na natin patagalin pa, let's go! Nagsimula ang chapter dito sa isang flashback kung saan ay dito sa isang battleground ay may kita ang mga sniper na nag-aabang kina Sakamoto. Nasabi rito ni Yo na napapalibutan na raw sila ng mga at least 10 katao raw na ang lahat ay mga skilled pa raw talaga, kaya imposible raw na makakaalis na rito na walang sugat. Kaya sabi naman ni Nagumo na ang galing, Sakamoto, kailangan mo nang dumaan sa shortcut. Sagot naman ni Sakamoto na nawala lang naman tayo dito kasi nahilo ka kanina sa sasakyan, kaya ikaw ang dapat na magsilbing pain dito. Sabay tintukan niya ng baril si Nagumo na gumanti naman dito si Nagumo na sabing ikaw mas mainam na magsilbing pain dito. Inawat naman sila kagad ni Hyo, balit bigla namang may natumba o bumagsak na lalaki dito sa kanilang tabi na nang tinignan nila ito, sabi naman ni Nagumo kay Hyo na ikaw ba ang bumaril sa kanya? Sabi naman ni Sakamoto na kaya pala ikaw ang leader dito. Sagot naman ni Hyo na hindi ako gumawa niyan, si Kamihate yun. Nasabi naman ni Nagumo na so nagwagi na pala tayo. Sabi naman ni Hyo na nandito lang siya sa paligid, which is Kamihate, mga kaibigan. May kita naman dito si Kamihate na nag-aim na sa kanyang scope habang itong ilan sa mga sniper ay nag-uusap-usap na sabing nawala na tayo ng isa. Saang banda ba raw dito sa battleground ang bumaril sa kanilang kasamahan? Nasabi naman itong isa na nakita niya raw ang scope nung bumaril kanina doon sa isang building na mga 4 na kilometro raw ang layo mula dito, na masyado raw malayo iyon, sadyang nakachamba lang daw talaga ang taong yun. Subalit matapos sasabihan ng lalaki ay na-headshot na pala ang kanyang katabi o ang kanyang kausap, na nagsasalita pa sana itong lalaki na sabing hindi talaga niya kaya na tamaan sila, ay siya naman ang tinamaan sa ulo na dumaan talaga ang bala ni Kamihate, mga kaibigan, sa kanyang scope mismo. Grabe, ang tindi. At di lang yan, tinamaan niya naman itong isa na habang papahulog itong 2 granada na mula sana sa lalaking tinamaan, habang nasa midair ang isang granada ay tinamaan naman ni Kamihate ang pin nitong isa dahilan sa pagsabog nito. Nasabi naman ni Nagumo na grabe, ang galing niya. Maya-maya pag tumalsik naman ang ilang parte ng katawan ng nasabugan dito sa tabi nitong isa pang lalaki na nagtatago sana. Sabay dito naman binaril ni Kamihate ang isang kutsilyo na nasa tabi, na habang nasa area ito ay tinarget naman niya ang gilid ng kutsilyo at binaril ito dahil na nag-iba ang trajectory nito at tumama sa ulo ng lalaki na nagtatago. Matapos ang ginawang yan ni Kamihate na inubos niya talaga ang mga sniper, ay umalis na si Sakamoto na sabing maganda raw talagang kasama ang mga sniper. Maya-maya pa may pinulot naman si Sakamoto na isang bala mula sa rifle ni Kamihate. Nasabi naman sa kanyang isipan na antindi raw ng skill nito. Matapos yan ay dito naman sa present ay pinulot naman ni Sakamoto ang bala ng baril ni Kamihate. Nasabi naman ni Shim na sino ba ang bumaril. Sabay pinaretreat na niya si Lu at sinabihan si Sakamoto na umalis na lang daw muna sila rito. Nasabi naman ni Lu na magbabayad daw talaga ang taong wumasak sa kanyang laptop. Nasabi naman ni Sakamoto na wala rong punto na magpatakbo pa raw dito sa kanilang tindahan kung mananatili sila sa ganitong sitwasyon. Nagtaka naman dito si Shin, kaya paliwanag naman ni Sakamoto na si Kamihate raw yon ang bumaril, na nasa order daw ang lalaking to at ito raw ang pinakamagaling na sniper sa kasaysayan ng JAA, na ang shooting range daw nito ay umaabot sa 8 kilometro. Nasabi naman ni Shin na 8 kilometro, grabe naman yan. Kaya dagdag pa ni Sakamoto na kung ikaw ang target nito ay wala ka na talagang kawala. Kaya sabi naman ni Amane na narinig niya raw ang pangalang ito noon, na isang Guinness World Record holder nga raw ito sa long distance sniping. Si Kamihate rin daw ang nag-iisang Japanese na napili bilang isa sa world's 100 most influential assassins. Tanong naman ni Shin na bakit ikaw ang kanyang biglang tinatarget dito, Mr. Sakamoto. Sagot naman ni Sakamoto na di niya raw alam. Sabay pinayuko niya si Shin kaya naiwasan nila ang 2 bala mula kay Kamihate. Kaya sabi naman ni Sakamoto na di natin pwedeng buksan ang tindahan ng ganito. Sabay may pinakita itong si Sakamoto na isang pamphlet, mga kaibigan, ng isang weather lady na si Haruko Wataro. Bagay na gumulat naman kay Kamihate, kaya di niya natamaan si Sakamoto dito. Nasabi naman ni Shin, nag-miss siya? Kaya paliwanag naman ni Sakamoto na ang alam daw niya ay isa rong baliw sa babae na shot in itong si Kamihate. Sabay sinabihan na ni Sakamoto si Shin na pumunta na raw sila sa kanilang sekretong daanan patungong garage. Dito naman kay Kamihate ay sabi niya na di raw siya baliw sa mga babae, isa lang daw siyang baliw sa mga weather girl. Nasira ulo raw talaga itong si Sakamoto, at ayon dito na nakaka-read daw pala ng lips si Kamihate, kaya alam niya kung ano ang mga pinagsasabi ni Sakamoto. Dadapan ni Kamihate na ang life and death sa mga sniper ay nakasalalay daw sa weather o sa panahon. Kaya ang mga weather ladies o mga nag-uulat sa mga weather, mga kaibigan, ay para sa kanya ay mga diyosa raw talaga, na sinabi niya raw kay Sakamoto ang impormasyon na ito noon pa, na wala raw talaga itong pake sa ibang tao. Matapos yan ay may kita naman ang sasakyan ni Sakamoto, mga kaibigan, at ang nasa loob nito ay sina Sakamoto. Nasabi naman ni Amane na may tanong raw siya na kung isang napakagaling daw na sniper itong si Kamihate
Kamihate ay bakit nag-miss daw ito sa unang tira kanina. Sagot naman ni Sakamoto na maaaring warning shot lang daw iyon. Nasabi naman ni Shin na ngayon nagmamaneho, nasabing parang ano lang daw iyon, parang mensahe lang daw sa kanila na dapat ay wag daw silang makialam sa assassin exhibition. Kaya sinabihan naman ni Amane si Sakamoto na kung ano raw ang kanilang gagawin ngayon. Sagot naman ni Sakamoto na obviously ay dapat daw nilang talunin si Kamihate at kunin sa kanya ang ticket sa exhibition. Nasagot naman ni Shin na ano po, pero nasa order po siya. Matapos yan ay binaril na naman sila ni Kamihate, pero ang tinarget nito ay ang gulong ng sasakyan na nasa tabi ni Sakamoto. Kaya sumemplang ito sa kanilang harap. Nasabi naman ni Shin na di na po tayo makakapag-break para maiwasan ito. Kaya agaran namang humawak si Sakamoto sa isang poste, kaya sa pilitang napahinto ang sasakyan, subalit nagpaputok ulit si Kamihate na this time ay tinamaan na talaga ang braso ni Sakamoto na ginagamit sana nitong si Sakamoto para mapahinto ang sasakyan. Agad namang nabahala si Shin, na sabi naman ni Sakamoto na kainis ang kanyang kanang braso raw. Kaya nang nabitaw ni Sakamoto ang kanyang kamay, ay nag-crash naman ang kanilang sasakyan dito sa may stop sign na post, in which ay agad namang umakyat si Sakamoto sa post, sabay binali ito at dineflect ang bala na paparating sana sa kanya. Matapos na sinabihan na ni Shin si Sakamoto na magtago na raw ito sa likod ng pader. Subalit huli na nakalock-in na si Kamihate sa kanya at babaril na itong si Sakamoto. Subalit may isang sniper rifle ang may kita rito mga kaibigan, na sabi ng may daladala nito na patawad, sapagkat si Hisuke pala ito na nagpaputok na ng kanyang sniper rifle at tinamaan niya ang window kung saan naka-standby ngayon si Kamihate. Bagay na nagpakuha sa atensyon ni Kamihate. Nakaramdaman ng relief si Shin na sabing Hisuke. Nasabi naman ni Hisuke na ayos ka lang ba, Taro? Sagot naman ni Sakamoto na oo, nice timing. Kinumusta naman ni Shin si Hisuke kung ayos na ba raw ito, kasi parang wala ito sa mood mga kaibigan sa mga nagdaang araw. Sagot naman ni Hisuke na ayos lang daw siya. Sabay inalala niya ang sinabi sa kanya noon ni Kumanome na sabing ano raw kaya ang gagawin nito sa laban kung hindi raw pala ito handang pumatay. Inalala niya rin ang sinabi sa kanya ni Shishiba na sabing ang isang alikabok daw na kagaya nitong si Hisuke ay wala rang significance na impact sa kanila kung mabubuhay man sila o hindi. At lastly, inalala niya rin ang huling salita ni Hyo sa kanya na sabing paalam Hisuke. Kaya sabi rito ni Hisuke kina Sakamoto at Shin na patawad, pero siya na raw ang bahala rito. Sagot naman ni Shin na hindi maaari, ang taong yan ay mula sa order, gusto mo bang mamatay? Kaya sagot naman ni Hisuke na kung wala raw siyang gagawin ay hindi niya raw talaga mapapatawad ang kanyang sarili sa pag-survive, kaya siya na raw ang bahala dito. Dito naman kay Kamihate ay sabi naman niya na binaril niya ako kahit wala naman akong ginawa sa kanya. Tama talaga ako, nakakatakot talaga ang outside world. Narinig naman siya nitong lalaking naglilinis ng window na sabing kawawa naman ng lalaking to. Balik dito kay Hisuke, sinabihan naman siya ni Shin na gusto ba raw talaga nitong labanan ng mag-isa si Kamihate, na ano ba raw nakain nitong si Hisuke. Sagot naman ni Hisuke na simula pa raw nung nakabalik na siya dito mula sa Thailand ay wala pa raw talaga siyang nagawang magandang tira nung nag-e-ensayo siya, bakit na napakuha sa atensyon ni Sakamoto. Dada pa ni Hisuke na paano niya raw may papaliwanag na basta kung aatras daw kasi siya rito ay nararamdaman niya na tapos na raw siya bilang isang sniper. Bagay na nagpapahala naman kay Shin. Nasabi naman ni Hisuke na pero hindi naman daw niya dinadown ang kanyang sarili, kasi sa totoo lang daw ay sa tingin niya na dito sa kanilang apat ay siya lang daw ang nag-iisang may pag-asa talagang manalo kay Kamihate. Bagay na nagpagalit naman kina Shin, kaya sinapak siya rito ni Sakamoto, pero sa imahinasyon lang ito ni Sakamoto mga kaibigan. Inuwi siya sinabihan ngayon si Shin na teka muna, may rason siguro si Hisuke kaya nasabi niya yon. Nasabi naman ni Shin na sinapak mo nga siya sa isipan mo kanina eh. Kaya sinabihan naman ni Sakamoto si Hisuke na delikado raw ang masyadong confidence sa sarili. Nasagot naman ni Hisuke na hindi raw ito overconfidence, kasi itong si Sakamoto naman daw talaga mismo ang nagsabi sa kanya na wala pa raw itong nakaharap na isang sniper na singgaling daw niya. Kaya sabi pa ni Hisuke, nakita mo na Taro, sa totoo lang ay wala talaga ako masyadong confidence sa sarili ko, pero naniniwala kasi ako sa mga sinasabi nyo. Kaya na nasabi ni Hisuke, di na lang nakapagsalita itong si Sakamoto. Sabay binigyan naman ni Sakamoto si Hisuke ng isang napakabigat na bulletproof vest na kaya raw mag-block sa kahit na anumang bala, pero dapat ay wag daw magpatama si Hisuke sa kaparehong place kung saan tumama ang unang bala. Napasalamat naman si Hisuke at kagad nang kumilos na sabi naman ni Shin na wag kang mamatay Hisuke. Sabi naman ni Hisuke na masusunod. Tanong naman ni Amane kina Sakamoto na ano na raw ang kanilang gagawin ngayon. Kaya kumilos na rin si Sakamoto na sabi susundan natin si Hisuke para masiguro natin na ayos lang siya. Sabi naman ni Shin na parang naging overprotective daw ito lately. Sagot naman ni Sakamoto na magiging ganito rin daw si Shin kapag magiging magulang na rin daw ito in the future. Maya pa ay may kita naman si Kamihate na lumipat na ng posisyon. Nasabing lumabas na sila. Sa tingin ba nila ay makakagawa sila ng distraction sa pamagitan ng paghiwalay? So isang team player raw pala ngayon itong si Sakamoto, na napakalayo raw ito sa ugali ni Sakamoto noon. Ano ba rong nangyari? Nasa lahat ng tao yung akala niya si Sakamoto ay isang loner daw talaga na kagaya niya. Matapos yan ay pinulot naman ni Hisuke ang bala ng baril at tinamyan-tindan ng paligid mga kaibigan. Nasabi naman ni Kamihate na bala ko yun Nasaan ba raw ngayon nakatingin itong lalaking to? Matapos yan ay tinos naman ni Hisuke ang bala at binaril ito mid-air mga kaibigan. Na sabi pa ni Hisuke na halika at subukan mo. Pero sa kanyang isipan ay natatakot pala siya mga kaibigan sa kung saan daw kaya magmumula ang bala ngayon. Nasabi naman ni Kamihate na so isang deklarasyon daw pala yun ng giyera, na ang tarunang to ay
hinahamon daw siya kaya papatay niya raw ito ng una. Sabay tinarget na niya ang ulo ni Hisuke na nang pinaputok niya ang kanyang sniper rifle ay agaran namang tumalon si Hisuke dahilan na ang natamaan ay ang kanyang tagiliran. Napasigaw naman si Shin habang si Kamihate ay nasurpresa nang tinignan siya rito ni Hisuke na mula sa malayo na sabing huli ka. May kita naman na nakatingin talaga si Hisuke directly sa posisyon ni Kamihate na ngayon napasabi sa kanyang isipan na ang bastardong to nahuli niya ako. Alam niya pala na i-headshot ko siya kaya tumalon siya at tinake daw ang bala gamit ang katawan nito on purpose. Ginawa raw ito ng lalaking to para malaman daw ang kanyang anggulo kung nasan siya ngayon. Kaya dito na lumipat si Kamihate ng pwesto. Matapos yan ay habang tumatakbo si Shin ay tanong naman niya kay Sakamoto na paano raw nalaman ni Hisuke kung saan mag-i-aim si Kamihate. Napaliwanag naman ni Sakamoto na ang standard daw na rule sa mga snipers ay ang ita-target daw dapat nila ay ang torso o legs ng target kasi kahit medyo off daw ang yung pag-aim ay may matatamaan ka raw talaga kung yun ang tatargetin mo. Pero kung ang isang sniper ay napaka-confident daw sa skills nito ay sa ulo raw talaga ito mag-i-aim. Kaya sabi naman ni Hisuke na yun daw ang rason na alam niya kung saan mag-i-aim si Kamihate sa kanya. Maya-maya pa ay nagsumbong naman si Hisuke kung nasa na ngayon ang bagong pwesto ni Kamihate. Kaya agara naman nag-aim si Hisuke doon mga kaibigan na sabi naman ni Kamihate na alam niya kung saan ako pupunta. Kaya nainis na itong si Kamihate na sabing di bali na. Napapractice lang naman ako kanina eh. Di ko naman sineryoso yun na bakit ganadong-ganado raw itong target niya ngayon. Na kaya niya naman dong pumatay ng target kahit hindi pa raw ito ang kanyang i-aim. Matapos niyan ay napaputok na ngayon si Kamihate at this time ay tinamaan niya ang crane dahil na nahulog naman ang hook nito. Habang si Hisuke ay ang nasa ibaba mismo kung saan papahulog ang hook. May kita naman ang gulat na mukha ni Hisuke na di lang yan ay nagpaputok na ulit si Kamihate at tinamaan niya rito ang isang signpost dahil na tumalsik ang kalahati nito at tinamaan naman ang lubid ng hook dahil na na-attach ito sa isang gusali habang ang hook ay nagsiswing na patungo kay Hisuke na tinamaan din ito. Na habang nasa mid-air may kita naman si Shin na sobrang nababahala. Subalit si Hisuke ay naka-aim na pala kahit sa ganitong sitwasyon. Sabay pinaricochet niya ang kanyang bala na tumama lang malapit kay Kamihate. Nasabi naman ni Kamihate na isang ricochet shot na sablay daw ito. Sabi naman sa isipan ni Hisuke na kainis daw. Ang kanyang pag-i-aim ay off pa rin daw hanggang ngayon. Sabi naman dito ni Kamihate na so sa tingin daw ng lalaking to ay maangas na siya na nakakainis daw. Hindi lang naman daw ito ang isang sniper na kaya rong ibahin ang trajectory ng bala. Kaya na may binaril niya ang gulong ng isang motorsiklo dahilan na tumilapon ang driver at nawasak ang motorsiklo. May kita naman si Kamihate na nagtatago sa tabi. Subalit habang isang gulong ay nasa area pa at umiikot ay agara naman nagpaputok si Kamihate at tinarget niya ang gulong at sinakto niya talaga ang kanyang bala na makadaan dito sa may steel mga kaibigan. Kaya umikot ang bala around sa gulong at tinamaan si Hisuke. Nasabi naman sa isipan ni Hisuke na ginamit raw nito ang gulong na umiikot para ma-alter daw ang dadaanan sana ng bala. Pumagsak naman dito si Hisuke kaya tinawagan naman siya ni Sakamoto na sabing paumanhin Hisuke. Nakalimutan kasi yung sabihin nito na si Kamihate raw ay di lang daw mahusay sa long distance kundi nakokontrol din daw nito ang entire area gamit lamang ang isang bala. Kaya si Kamihate raw ang ultimate daw na shot in ultimate daw na sniper. Sabay nagsalita naman si Kamihate na sabing wala raw siyang pake kung sino sila kasi ang tao raw na nakit sa kanyang pride ay magbabayad daw talaga. So grabe ang tindi talaga ni Kamihate mga kaibigan, isang formidable opponent o boss talaga sa lahat ng sniper mga kaibigan. Kaya paano kaya siya matatalo ni Hisuke? Well, malalaman natin yan sa susunod sa isang purong Hisuke versus Order member Kamihate na labanan. Sniper laban sa sniper. Isang intense, unique at maangas na laban mga kaibigan. Kaya tutok lang kayo kasi dito mo natin tatapusin yung video sa last panel na ito. Kaya naman kung gusto nyo yung video, kaya like, comment, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.